Kumusta mga kasaliksik? Sa likod ng makukulay na bandila at mahigpit na kontrol ng isang saradong bansa, may mga sikreto palang pilit na ikinukubli, mga kwentong hindi basta-basta nababalita at mga tagpong hindi mo aakalain na totoo. Kaya mula sa propaganda video tungkol sa buhay sa Amerika na ginamit para lokohin ang sarili nilang mamamayan, hanggang sa magarbong libing ni Kim Jong-il kung saan mismong luha ng bawat tao ay kontrolado ng gobyerno, ay pag-usapan natin ang 10 nakakakilabot na bagay na ayaw ipakita ng North Korea sa buong mundo. Kaya kung handa ka na, ay simulan na natin. Number 10. Propaganda video tungkol sa buhay sa Amerika. Sa isang bihirang video na inilabas mismo ng gobyerno ng North Korea, ipinapakita ang isang madilim at nakapanlulumong bersyon ng Amerika. Dito, makikita ang mga palaboy sa kalye, nakaupo sa gilid ng mga gusali, giniginaw at gutom. Nilalayon ng propaganda na ito na ipamuka sa mga mamamayan ng North Korea na ang buhay sa labas ay hindi mas maganda kaysa sa kanilang kinagisnan, na ang Amerika, na sa mata ng marami ay simbolo ng kalayaan, ay isa lamang lugar ng kaguluhan at kahirapan. Pero ang mas nakakabigla ay kung paano nito ginamit ang realidad ng North Korea mismo at ipinasa ito sa imahe ng Amerika. Isang mainat na manipulasyon para lang manatiling sarado ang isipan ng kanilang mga mamamayan. Ang mapanlinlang na taktikang ito ay nagpapakita ng lalim ng kontrol ng gobyerno sa pananaw ng mga tao. Pinipigilan nila ang impormasyon mula sa labas at sinisigurong ang tanging katotohanan na maririnig ng masa ay ang gawa-gawang naratibo ng Estado. Nakakakilabot isipin na ang mga eksenang pinapakita nila bilang problema ng Amerika ay halos eksaktong refleksyon ng kung anong tunay na nararanasan ng mga mamamayan ng North Korea araw-araw. Gutom, kawalan ng tirahan, at kawalang pag-asa. Sa likod ng bawat eksenang ipinapakita sa bidyong ito, naroon ang mas malaking tanong. Gaano na kalalim ang pagkakatanim ng kasinungalingan sa isipan ng mga tao? Ito ang dahilan kung bakit ang entry na ito ay karapat-dapat mapasama sa ating top 10. Number 9. Pagtakas ng isang pamilyang defektor. Isang pamilya ang lumaban sa lahat ng posibilidad sa pag-asa ng mas magandang kinabukasan. Sa isang emosyonal na video, ipinapakita ang pagtakas ng isang pamilyang ng 4 mula sa mapanupil na rehimen ng North Korea. Kasama ang isang batang anak, tumakbo sila patungo sa Japanese consulate sa China. Umaasang doon ay makakahanap sila ng kaligtasan. Habang sila'y papalapit sa konsulado, nagsimula ang tensyon, isang desperadong karera para sa kalayaan. 2 sa kanila, ang ama at anak na lalaki, ay matagumpay na nakapasok. Ngunit ang ina at isa pang anak ay naharang sa gate. Ang kuha sa video ay masakit panoorin, isang tagpo ng pag-asa at pagkabigo na magkasabay na nagaganap sa harap ng kamera. Ang kagulat-gulat ay ang naging epekto ng video na ito. Dahil sa international outrage at matinding pressure mula sa publiko, napilitan ang China na hayaang makasama muli ang pamilya at palayain sila. Ngayon pinaniniwalaang sila'y naninirahan na sa Seoul. Ngunit hindi lahat ay kasing swerte. Ang iba'y nahuhuli, pinapahirapan at minsan pa'y pinapatay. Kaya't ang istorya ng pamilyang ito ay hindi lamang kwento ng pagtakas. Isa itong paalala kung gaano kabigat ang pinapasang pangarap ng kalayaan para sa mga taga-North Korea. Sa lahat ng kwento ng pagtakas, ang kanilang kwento ang nagiwan ng pinakamalalim na bakas ng pag-asa at panganib sa iisang tagpo. Number 8. Batang pinagtatrabaho sa ski resort. Sa isang bansa kung saan hindi man lang makabili ng sapat na pagkain ang karamihan, nakakabigla ang desisyong magtayo ng mga luxury ski resorts. Pero mas nakakagimbal pa ang revelasyong ang mga mismong kamay na nagtayo sa mga proyektong ito ay mga batang North Korean. Sa mga bidyong lumabas, makikita ang mga batang payat at mukhang gutom, nagbubuhat ng mga troso at bato habang nakasuot ng manipis na damit sa gitna ng nagyayalong paligid.
Hindi ito mga batang naglalaro sa niebe. Sila'y pinilit magtrabaho para sa isang bagay na hindi naman nila kailanman mararanasan. Ang mga bata na dapat ay nag-aaral o naglalaro ay ginawang parang makina ng gobyerno, isang malupit na tanawin ng kawalang hustisya. Ang proyekto ay bahagi raw ng plano upang gawing bahagi ng kultura ang skiing. Pero sa totoo lang, para lang ito sa mga piling miyembro ng elitista sa Pyongyang. Ang libu-libong batang pinilit sa nakakapagod at mapanganib na trabaho ay naging sakripisyo sa ngalan ng imahe. Sa lipunang laganap ang gutom at kakulangan sa medikal na tulong, pinili ng gobyerno na i-redirect ang mga resources sa isang luho. Isa itong malinaw na halimbawa kung paano inuuna ng rehimen ang pagpapakita ng kaayusan kaysa sa kapakanan ng mamamayan. Sa kabila ng lamig, pawis at luha ng kabataan, walang ski lift ang pwedeng makaangat sa realidad ng kanilang pinagdadaanan. Number 7. Video ng publikong pagbitay. Isa sa mga pinaka-nakakakilabot na tagpo na kailanman ay na-leak mula sa North Korea ay ang isang malabo pero tunay na video ng publikong pagbitay. Taong 2005, sa North Hamgyong Province, 2 bilanggo ang hinatulan. Ang isa ng 10 taon na sa pilitang paggawa at ang isa naman ay bitay sa harap ng madla. Hindi malinaw ang kalidad ng video, pero ang tunog ng utos, ang pagtaas ng baril at ang biglang pagbagsak ng katawan ng preso ay sapat na upang magdulot ng kilabot sa sino mang makakapanood nito. Hindi lang ito simpleng eksena ng parusa. Ito ay taktika ng pananakot upang ipaalala sa lahat, huwag lalaban, huwag lalabag. Ayon sa mga ulat, madalas ginagawa ang ganitong eksena upang turuan ng leksyon ang mga mamamayan. Isang dating opisyal pa raw ng gobyerno ang pinatay sa ganitong paraan matapos maparatangang nagtangkang magtayo ng kudeta. Walang due process, walang awa at siguradong walang ligtas. Para sa isang bansang pinamumunuan ng takot, ang ganitong uri ng pampublikong pagpaparusa ay naging bahagi ng sistemang nagpapanatili sa diktadura. Sa isang lugar kung saan bawat galaw ay pinagmamasdan, ang eksenang ito ay paalala na sa North Korea, ang buhay ay maaaring mawala sa isang utos lang. Number 6. Mga peking video sa TikTok ng North Korea. Sino mag-aakalang kahit ang TikTok ay naging kasangkapan ng isang diktadura? Sa kabila ng halos total ban ng internet sa North Korea, pinayagan ng gobyerno ang ilan sa kanilang opisyal na gumawa ng mga video para sa TikTok. Sa unang tingin, mukhang masaya at maayos ang buhay sa bansa. Malinis na kalye, masasarap na pagkain at ngiting puno ng kasiyahan. Pero sa mas masusing pagtingin, may makikitang takot sa mga mata ng ilang taong nasa video. Tila ba pinilit lamang ngumiti sa harap ng kamera? Hindi ito ordinaryong content, kundi isang masalimuot na propaganda na ang layunin ay linlangin ang paningin ng mundo. Habang milyon-milyong mamamayan ang nagugutom at nakabilad sa kalupitan ng rehimen, ang mga TikTok videos na ito ay nagsisilbing panangga ng gobyerno sa katotohanan. Sa mga mata ng dayuhan, maaaring magmukhang maayos ang bansa, ngunit sa likod ng bawat kuha ay isang realidad ng kontrol, takot at panlilinlang. Isa itong patunay kung gaano kalawak ang abot ng propaganda ng North Korea. Kahit ang mga app na para sana sa sayawan at katuwaan ay ginawa nilang plataporma para sa kasinungalingan. Isa rin itong babala sa atin, hindi lahat ng napapanood online ay totoo, lalo na kung galing ito sa gobyernong may itinaagong madilim na lihim. Number 5. Pag-iyak ng buong bayan para kay Kim Il-sung. Isang pambihirang eksena ng pagdadalamhati ang sumalubong sa mundo noong pumanaw ang tinaguriang ama ng North Korea, si Kim Il-sung. Sa footage na kumalat, makikita ang mga tao sa lansangan, bata, matanda, estudyante, sundalo. Lahat ay umiiyak. Umiiyak na tila ba gumuho ang kanilang mundo. May mga dumadapa sa kalsada, may mga sumisigaw habang pumapatak ang luha, at may mga batang suot ang uniforme na tila hindi na maintindihan ang nangyayari. Ngunit habang pinapanood ito, hindi maiwasang mapansin ang kakaibang pagkakasabay ng damdamin.
Para bang ang lahat ay nakaprograma kung paano magluksa. Ang mas nakakatindig malahibo, ayon sa ilang ulat, ay ang sapilitang pagluha ng mga tao. May mga puwersahang isinama sa lansangan, pinagbantaan at pinagsabihang dapat ay umiiyak sila o kung hindi, may kaukulang parusa. Ang pagdadalamhati ay hindi na naging personal na damdamin, kundi isang instrumento ng pagkontrol. Sa halip na tahimik na pag-alala sa yumaong pinuno, naging palabas ito ng buong estado. Ito ay malinaw na halimbawa kung paanong kahit ang emosyon ng tao ay kinokontrol at ginagamit ng rehimen bilang patunay ng walang kondisyong katapatan. Isang eksenang hindi natin malilimutan, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa takot na nakapaloob dito. Number 4. Kakaibang katahimikan sa umaga sa Pyongyang. Sa unang tingin, mapapahanga ka sa kaayusan ng Pyongyang. Malinis, walang traffic, at tila tahimik ang buong kapaligiran. Pero kapag tumagal ka sa pagtingin, may mararamdaman kang hindi maipaliwanag. Parang may mali. Sa isang video na kuha mismo sa kabisera ng North Korea, ipinapakita ang kakaibang katahimikan sa gitna ng lungsod. Ilang tao lang ang makikita sa kalsada, at kung meron man, gumagalaw sila na parang sabay-sabay at may sinusunod na koreografiya. Walang natural na galaw, walang ingay ng pamumuhay. Tila isang pelikula na pilit binubuhay para sa mata ng mundo. Mas nakakatakot pa ang ideya na ito ng araw ang pinakamayamang lungsod sa buong bansa. Kung ganito katahimik at malungkot sa Pyongyang, paano pa kaya sa mga probinsya? Sinasabing ito ang sentro ng kapangyarihan, pero ang itsura nito ay parang walang buhay. Wala ang typical na sigla ng isang capital city. Walang tawanan, walang sigawan ng mga nagmamadaling empleyado, at higit sa lahat walang natural na koneksyon sa pagitan ng mga tao. Ang tanong, sino talaga ang naninirahan dito? Ang video ay tila sinadyang ipakita ang kaayusan, pero ang daing ay isang matinding kontrol, at ang kapalit nito ay ang kalayaan ng bawat isa. Number 3. Sundalong tumakbo sa gitna ng putukan para tumakas. Hindi lahat ng kwento ng pagtakas ay nakukunan ng video, pero ang isang ito ay talagang pambihira. Taong 2017, si Oh Chang-gong, anak ng isang general sa North Korea, ay gumawa ng isang matapang na hakbang. Tumakas gamit ang isang military jeep, dire-diretso patungong border ng South Korea. Sa gitna ng demilitarized zone, habang hinahabol ng kanyang mga kabaro at binabaril mula sa likod, patuloy siyang tumakbo kahit tinamaan ng bala. Nang mastat ang sasakyan, nagdesisyon siyang magpatuloy na lang sa pagtakbo. 5 ang tama ng bala sa kanya, pero hindi siya tumigil hanggat hindi siya nakarating sa kaligtasan. Ang pinaka-nakakagulat ay hindi lang ang kanyang pagtakas, kundi ang naging resulta ng pagsusuri sa kanyang katawan. Ayon sa mga doktor sa South Korea, punong-puno ng parasitic worms ang kanyang bituka, patunay sa miserableng kalagayan ng kalinisan at nutrisyon sa North Korea. Ngunit sa kabila ng lahat, sinabi ni Oh na wala siyang sama ng loob sa mga sundalong bumaril sa kanya. Aniya, kung siya raw ang nasa kabilang panig, baka ginawa rin niya ang parehong bagay. Number 2. Hinatulan dahil sa panunood ng K-drama. Sa isang viral na video na lumabas noong 2022, makikita ang 26 na taong gulang na binatilyo na nakaposas at pinapahiya sa harap ng libo-libong estudyante sa isang stadium. Ang kanilang krimen? Nanood sila ng South Korean drama ng palihim. Sa mata ng mundo, tila maliit na bagay lang ito. Pero sa North Korea, ito ay itinuturing na malaking pagkakasala. Ang parusa sa kanila ay 12 taon ng sapilitang paggawa. Isang sentensyang halos kasing bigat ng mga mas mabibigat na krimen sa ibang bansa. Higit pa rito, binanggit pa sa harap ng lahat ang kanilang pangalan at address bilang karagdagang kahihiyan. Ang ganitong klasing parusa ay bahagi ng estratehiya ng rehimen upang supilin ang anumang impluensyang galing sa labas. Sa totoo lang, ang K-drama ay hindi lang basta aliwan. Ito ay simbolo ng kalayaan, pag-ibig at pagpili. At sa mga mamamayan ng North Korea,
Ito ay tila paanyaya sa isang mundong mas malaya kaysa sa kanila. Dahil dito, mahigpit ang gobyerno sa pagbabantay. May mga ulat pa na may binata raw na pinatay dahil sa pakikinig lang ng K-pop. Ang mensahe ay malinaw. Kahit ang panonood o pakikinig ng maling bagay ay sapat na para mawalan ka ng kinabukasan o ng buhay. Isa itong leksyon na ang maliliit na bagay ay maaaring ituring na malalaking panganib sa isang lipunang dinidiktahan ng takot. Number 1. Magarbong libing ni Kim Jong-il. Habang ang mga mamamayan ng North Korea ay nagugutom at naghihikahos sa pang-araw-araw na pamumuhay, ibang-iba ang eksenang nasaksihan sa libing ni Kim Jong-il. Isinara ang buong lungsod at isang napakalaking funeral procession ang dumaan sa gitna ng Pyongyang. Libo-libong tao ang pinilit na lumahok sa pagluluksa at ang ilan ay nakuhanan po ng video habang hysterical na umiiyak. Tila ba gumuho ang mundo nila. Ngunit sa likod ng mga luha ay may mabigat na tanong. Totoo ba ang emosyon o dahil lang ito sa utos ng Estado? Ayon sa mga ulat, may mahigpit na utos noon na dapat lahat ay magpakita ng labis na kalungkutan o kung hindi, haharap sa parusa. Hindi lang ito basta simpleng pagdadalamhati. Isa itong ritual ng pagsunod at pagpapakita ng katapatan sa bagong pinuno, si Kim Jong-un. Maging sa mga susunod na taon, ipinagbabawal ang masaya sa mismong araw ng kamatayan ni Kim Jong-il. Kapag nahuling nakangiti o masaya sa anibersaryo, maaari kang makulong o mas malala, mapatawan ng bitay. Ang libing na ito ay hindi lang paggunita sa isang diktador, kundi isang masalimuot na paglalantad kung paano ginagawang armas ng gobyerno ang kalungkutan upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan. Sa North Korea, kahit ang paniyak ay dapat ayon sa script.